ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Yes, mga igala, may adlaw ka natong tananog. Welcome din sa tumanaguban sa itong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Kawaban ninyo Armando Finiquito, mga igala. Yes, mga igala, no? Padalo na kita sa kalag-kalag season, mga igala. No? It's the season of kalag-kalag. No? Oh, kalag-kalag. After na, kadali naman po na, okay, na. Pagkuman sa kalag-kalag, adihaan na musukod ang mga holiday mga igala, no? Mga holiday season, holiday rush, no? Traffic na po kayo on Davao City, mga igala, no? So, grabe na mahitabuan ni karon, mga igala, no? Sa tuwang palibot, mga igala. Kaya tungod, mo lagi na, holiday season na. No? Anyways, mga katambayan, no? Dinhita una sa tuwang hisgutanan na, itong balikan, mga igala, no? Ang nahimong pagpangandam sa tuwang Davao City Overland Transport Terminal, mga igala, kay labi na karon, no? Nagsugod na taagan niya ang half day, no? Half day na ang atong mga ubang mga ahensya sa gobyerno, mga igala. Una dala kung nakita ang korte, tapos ang Civil Service Commission, no? Nagpagawa sa mga nagapagawa sa sila kanang kanang memo, no, nga half day lang sila karon, no, kay in preparation mato sa undas, mga igala, no. So yes, okay atong mga igala, no, ato ang daghan mudagsa gina, no. So meaning mga igala, no, although wala man tay biyahe pa karon, mga igala, sa may Northern Mindanao, mga igala, no, gikan diri sa Davao City, kay Kuanman, tawag ini tungkol sa katunay hitabo dala sa may Quezon, Bukidnon, may gano'n sa Buda, sa may Quezon, Bukidnon, no? Ditong barangay Buda, katong Bukidnon, Davao Highway, dala sa may nang barangay na diya sa Quezon, mga igala. So mo na ang na to, mga katambayan, no? At anyways, mga katambayan, no, hopefully, no, okay atong pagbiyahe karong mga taknaan, no. So anyways, may galan ito, magdugay na itong balikan, no, ang pahayag
ni Ma'am Aisa Yusuf mga igala, no, ang manager sa Davao City Overland Transport Terminal. Paminaw na to. Sensya magbanter sa miuna. Ikaw sir ba? Ipo, yun yung ginaano, sige, sir po, okay. Yes, as what I've said, that we are expecting the influx of passengers, and based on experience, naagit ta sa 1,000 to 1,500 bus trips a day or pataas pa, no? That is equivalent to 50,000 to 80,000 of passengers a day. So, pila ang mga kuan na ma'am, or usa ba sa 30 lang or No. sa November 1 na? Actually, we are expecting that karon na nga semana, karong Friday, Saturday, there's a possibility nga mag-start na gyud na siya ang ato ang mga pasahero nga budag sa diha sa ato ang Dico Terminal. So kadaghanan man gud nag-file na og leave, di ba? O ilagi nagitagana diha, and napansin pod na to agoy, hopefully, no, basig dili na daghang kay ang pasahero going to CDO tungod sa katuno. So usually ang kadaghanan gyud sa ato ang mga pasahero is going to Cagayan de Oro City. But since because of the sa ganito because of the landslide, basig diha na po sa ato ang southbound area ang mga pasahero nga diha na po sila manguli sa ilang mga probinsya. So expected pag Northern Mindanao, gamay lang ang influx karon ma'am. Mao lang ato ang paglangtaw, posible it's because naapoy ang ato ang biyahe for Davao to Cagayan de Oro City and vice versa is normal lang gihapon, no, same gihapon 24 oras. Ang problema kanang pag-abot diha sa may bukid nyon, mo transfer ang atong pasahero diha na sa part of Quezon na pod. So accordingly, sa ato ang mga bus stops nato nga taga rural, murag taas-taas yun ang haykunon tuno. No, so basig diha na nga maminos-minos ang ato ang mga pasahero nga muuli padulong diha, ilabi na kung ikaw aduna kay mga kargamento. But that is the other side, kay naapoy posibilidad nga mudag sa gihapon tungod sa mga kabatan-onan po nato nga mao man gyud po nay mahilig, no, nga mo biyahe po diha nga area. So dili pa nako ma-predict gyud mo decrease or mo increase ang maong pasahero nato going to Cagayan de Oro City. Unsa pay mangda nato sa mga pasahero ma'am? The usual na kanang inigbiyahe nila, padulong sila mga unsa ba na ang uban dira di man magbakasyon, ay di man magbakasyon, di man maglaag naman. Yes, and based in relation to that, based on experience, tinuod yun na kung pwede palang pati ang balay dadon, kaldero o sa padano sa kadagan sa bagahe. Yes, that is true. You know why? Ang ato apong ma-experience po diha sa terminal, pag ingana nga influx of passengers o niya taas-taas bitaw ang bakasyon, daghang mga bilin nga mga mga bagahe diha sa ato ang Dico Terminal. It's because pag-agi diha sa ato ang baggage x-ray machine tungod sa kadaghan sa bitbiton, mabilin na lang ang uban. So that is why nga tama imo ang pangutana nga we will remind them nga palihog lang, no, dili po nato dadon ang tanang butang sa ato ang balay o pati ang ato ang balay kay basig mabiyaan na hinuon. And second, in relation sa giingon ni Ma'am Hazel, of course di na practice with nato ang culture of security. Ang pinaka number one nga ordinansa sa ato ang syudad nga ato ang gina-implement yun is bawal ang pagbilin og mga bagahe or mga butang bisan diha sa sulod sa terminal or diha sa along the terminal drive kanang agianan sa ato ang mga bus. Kay once nga ma-report na sa ato ang mga men in uniform, gina-confiscate ang maong mga bagahe. So once nga maabot na diha sa ato ang police station na daghan pa madamo sila nga madilatar, no, nga dili daw na ihatag sa ilaha. So mga ingana nga reminders ato ang mga biyaheros nato. So mao to mga igala, no, ang kuano pahinumdum gikan kang kuano Ma'am Aisa Yusuf mga igala, no. So ay niyo dala inyong balay, no, tapos mo lagi na
kuan lang yun, no? Biyahe, mas gapo kung travel light lang ta, no? So, ang kuan na dira, no, sa terminal lagi dapat mo sakay, no? Dili dapat mo papara kay na, no? Una, sampulan na to, tikita ng mga driver nga sige pa-make up dalas gawas mga igala sa terminal. Pero puno naman daan, no? Papasakyon pa mo pala, no? Di ba nga daga mapasahiro da sa may dikot mga igala, sa may ikulang terminal mga igala, no? Anyways, may igala mo na no, ang pangandam sa to ang Davao City Overland Transport Terminal. Dilhin na po no, balikan na po na to po mga igala, no? Ang pahinumdom sa to ang Davao City Police Office mga igala, no? Alang sa mo duaw karong kuno actually balikon tanino para ipahinumdom sa tanan mga igala, no? Ang kuno ipahinumdom sa tanang mga gusto mo duaw mga igala, no? Sugod ugma Pesa 31 mga igala, no, nga kuan usa mga angay buhaton karong undas mga igala, no, especially pagsulod ninyo sa mga sementeryo, no, mapampubliko man o memorial park, no, aron nga dili ta masaag, no, so paminaw charing bitaw mga igala ato paminaw balik mga igala, no, ang tigpamaba sa Davao City Police Office mga igala, no, nga si Captain Hazel Caballero Tuazon may galan ala sa mga pahinumdom sa Davao City Police Office sa tanang mga dumudoong karong karong kalag-kalag o Todos los Santos. Aminaw na to. Sa karong kalag-kalag, ma'am, pwede nimo elaborate, ma'am, unsa ba itong mga dapat buhaton sa itong mga katawan kung muduaw sila sa sementeryo sa itong mga ginadili. Kaya basi nga na po yung mukhan din nga musulod-hubog na po dito to sa inyo nakasulot ang mga ilim makaubog sa mga sementeryo. Yes, sir. Atong i-remind, sir, no, nga kada tuig naman ginabawal ang mga ginadili. Nag-post kita na sa DCPO Facebook page, sir, no, kung sa mga ginabawal sa sulod sa cemetery. But before sa day, sir, no, October 32, November 2, dapat wala na masulod ng mga guna, wala na malimpyo sa mga lugnanan, sir, no. Dapat before nagapangguna na, nagapintura na sa mga sa tawag diha sa sulod sa cemetery. Dapat nga mga days wala na kay bawal na magpasulod og guna, habas unsa pa nga mga hait ng mga butang. Atong i-remind nga ato ang Davao City stricto gyud nga pa-implement nga bawal gyud ang mga ilimnon, videoking, bawal na yun siya, sugal, sulod sa cemetery, and dili lang din kalimtan, man, bawal mo ng garilyo, man, no? Ito nang i-remind kay dako-dako ba yung penalty, o magbuhol-buhol na po, nga pinili lang nga ito ang isuan ng citation tickets. So nga itong implementation sa Davao City Ordinance, kanunay yun na siya, and dili na ito i-excuse na abigay kalag-kalag, dili ka mang-issue citation tickets. So part na siya sa ito ang implement para sa seguridad sa tanan, kaya dili lang kahapsay kulinaw nga ito ang ginahimo sa syudad sa Davao. Ato na diha ang ato ang kalimpyo sa ato ang syudad sa Davao. Ang ato lang gyud diri once nga nato sulod sa cemetery, bawal na gyud to firearms, bladed weapon, drone, bawal yun na siya kung wala kay permit sa PSSO, and then kabalo na kung naay mga og mga permit kung asa lang pwede nga lugar pwede maggamit ang mga drone. So dili ta magpatakaw gamit og mga drone bisan asa kay pwede na mo sila i-invite sa nearest police station kung asa sila padlupad sila mga drones. And kung napay mga laing siguro kung sa mga ginabawal, ginapost na mo sa DCPO Facebook page po, sir. Karon, ma'am, no, kato last year, in the previous years, gina-embargo rin yung mga bladed, mga sharp objects. Mo po paghihapon ng buhatan na ito karon? Yes, sir. Bawal gihapon, sir, no? During October 30 to November 2, kung naano din na-confiscate na bo, confiscate, ihatag lang, kaya pigara po na ninyo makuha paggawa sa sa cemetery. No, atong klaro na wala may dalhon sa police station sa mga makonfiscate na mo sa cemetery. Pag sulod niya, kung dala mo mga inabawal, i-turnover lang ninyo kung i-confiscate sa mga security personnel, and kung hanap po na ninyo paggawas ninyo sa cemetery. So, klaro na ha, kaya basig na ito mo reklamo nga wala yuli ang mga sundang, habas, unsa pa diha. So, paggawas, iuli na sa mga security personnel. And kung may mga wala giuli, pwede na sila mag-andoon sa mo, sir, para matagaan na itong solusyon sa ilang mga concerns during nga undas
2025 sir. How about pets man kay daghang mga pet lovers na mo tupod sa mga bawal paghihapon ng mga pets sa sulod sa sementeryo? Bibigyan sa pets sir ng mga tanong sa ko sa police o ano sir kung i-allow ba ang mga pets sulod sa cemetery during sa October 30 to November 2. Kay katong miyagi na yung mga kon na wala ipasulod sa Davao Memorial ata to. Yes sir, sa ilaha po na sir sa private cemetery sir na sa mga policy nga ingon ana sir, so ilaha po na. Pero sa public cemetery sir, ako pa nang iklaro sa PSSO sir kung bawal ba magdalaw pets during ani nga day sir kung bus. Okay. Para klaro. Thank you. Diri sa ako kay Lamon Senior. So mga to mga igala, no? Ang panawagan ni Ma'am Hazel Caballero Tuazon, may Captain, Police Captain Hazel Caballero Tuazon, mga igala, no? Ang nigpamaba sa Davao City Police Office, no? Mao to mga katambayan, no? Dapat natutong dapat ginato na sundon jud, no, para mahimong hanay hapsay ug malinawon mga igala ang ato ang mga igala, no, ato ang pagkuan sa kalagkalag. Pero lahi naman karon mga igala, no, ang usa ni sa kalagkalag mga igala, no, may karon kay nay mga regulation na gibuhat ang ato ang city government mga igala nga bawal ng overnight, no, kay lahi gid mga igala pag kalagkalag kay murag fiesta, no. Ang kwan ba mga igala, no, sa una tong kwan sus magnanay concert permit sa mga memorial parks, no. Tapos grabe na mga igala kay kasagaran mo duaw manggod ng mga tao sa pagkalagkalag gabi kaya dira ang party. Well, experience mo naman sa unang mga igala nga magkwan-kwan mi dira sa una, no, sa kuan, no, kung wala na to nahitabo siguro ang pandemic mga igala, siguro yung anak yapon ang kuan scenario sa mga sementeryo karon mga igala, no. Pero kinahanglan mo gud mga igala, no, nga hatagan po kanang gamay kahilom ba or solemnity ato ang mga sementeryo ini kagabi. Kay madisturbo ang mga kalag, charing. Kalag ni, di ba? Pero bitaw, it's better nga himong yung sole mga to ang pagselebrar sa ato ang or pag hinumdom sa kalagkalag mga gano'n, especially sa itong mga mahal sa kinabuhi, no, nga may panaw na or may taliwan na niya ng kalibutan na. Kinahanglan, kwan yun, no, pabilin na itong ang kasagrado sa moong kuan. So, awan mo gud mga igala kay matulad dito kay maghubog-hubog, paghuman mag-wild na. No, mao po na atong kuan mga igala, ginabawal po na sa to ang ginabawal po na sa to ang otoridad po nung pagsulod og kanang makahubog nga ilimnon makahubog diya sa mga sementeryo. Wala po ni bantayan sa uban na to mga kaubanan sa media. Nalagi di hubog. Dito ay dapat sa sunod do kay kung pag ako'y makabantay ako ng videohan. Sa man nga nakasulod na ning hubog. Para sa may Davao Memorial may kala mo ni palay-palay mo ko na exit gud padulong sa maa. Na sa compound diha, no. So pwede katong hubog na diragikan sa may compound sa maa ni sulod dira nga hubog, no. Pagawas sa makina kay mas duol man. Kaysa kung mato pa siya dito, mutuyok layo pa kayang tuyukan. So diyan na siya sa Matina Memorial, pag kung pauli siya dito, mental, diyan na siya mutuyok sa may Manila, sa may Davao Memorial, pag mato siya, sa to, pabasikat to siguro nakuhaan, hindi ka nag-iinom dito sulod. Bitaw Anyways, may gana, balik kita man lang sa mga importante, painom-dom ni ato si Bianan. Balik kita mga igala din sa itong panaguban sa tuntunan manong tambayan sa Radyo Pilipinas, kauban ni Armando Finiquito mga igala. Anyways, mga igala, karong panahon na, no? Tingtugno na gid karong panahon na mga igala, kay every gabi. Although, bugna ay kanang init sa adlaw, may pagkabot sa mga kanang kadlaw, ma-feel lagi nimo ang kaning December breeze mga igala, no? Christmas breeze, ika nga, no? So medyo kuan kay ta karon mga igala, no. Taga-buntag murag taga-Matana ko, taga-buntag mga igala, no. Grabe tug na why di naman kaya. So kay igangan ko sa una, no, siguro kay kato siguro sila mapipila ka mga kuan, no. Mga weather disturbance or weather kuan mga igala, no. Sabi na update, no. Ay weather system na to mga igala
nga sige lang easterlies no, so init nga hangin na mo kuan sa tua karon may gala murag makuan na gid ako ma-feel gid ako may gala no ang katugnaw mga gala no, so it's just like before. Charing! Bitaw, ay pinakadlaw na naman po may gala, no? Pila to? 56 man siguro, no? 56 mo na, dara. 56. No, 56 na. Ang, ano, 56 kadlaw na lang bago ang Pasko, mga gala, no? So, anyways, may gala, pag, may gala, no? Pag, aning nga mga panahon na taas ang demand sa toong kuryente, mga gala. Pero pasalamat ang ato ang bill sa Oktubre mga igala, ato ang presyo sa kuryente to Oktubre may baba, may ubos ang ato ang October nga kuan matakabalo kung unsa man no. Pero ang gipaniguro karon sa to ang Davao Light and Power Company mga igala no, ang kuryente sa Davao region bastante pa kaayo no, sobra ka bastante kay gato ang kuan no ato ang kuryente diri sa Davao region mga igala no. Pero nagreklamo about brownouts, no? Nagreklamo sila about brownouts, no? Okay. Na para sa uban dito, especially sa mga igala, no? Sa may Deca Homes, no? Wala nang ipangutana. Pero mo gano na, kaya dagang mo vegetation lang lugar ko daw, no? Mga punuan ba? Na ilawms mga postes kuryente mga igala, no? Makaapekto man ang mga igala, especially kung naipunuan nga dako kayo mga igala, nga mahulugan ang poste sa kuryente. Delikado gid na may gala, perminti kita mawala ko na naimumuto ng mga transformers, no? Mo na siyang hinungdan dili not because of kanang kakulangon sa atoang paano, kakulangon sa atoang mga unsa ni sa ato supply sa kuryente. So mo na siya ang gitudlo ang gikuan no sa atoang Davao Light mga igala. So mo na mga igala, no, i-practice ko natin na padilita sa kadisturbo kay naiuban daw dito, tag 8 hours daw ko na brownout kay dugay maayo, dugay man-detect mga igala. Di man sa ningon dugay na detect, dugay marespondihan, no? Mo na ang kuan nato mga igala, but as to the kuan mga igala kung mag-brownout ba, well, i-check siguro niyo yung lugar po, no, kung mga poste ba diha mga igala, mga main na kuan kay kuan kanay tawagan ni na-advise kuan no na mga obstruction sa ato mga poste kay lisod kayo kay sitag pamasangil nga ingon di ba na bajawan na bulan well siguro kampi siguro speakers so ana siguro na ilang kuan no kanya-kanya magkampihan na no kanya-kanya man taog panig chari. Dito ay basi taga del norte to mga nagsigigyaw yung natin nagpuyos Davao mga igala no pero mo na siya ang kuan pero as to the supply okay man ato ang kuan ato supply sa kuryente mga igala no sumala pa sa Davao Light no so lagi ka ng brownout mga igala kung ang kuan mo na mga igala no para sa mo kagahapon nag-brownout mi din kagahapon sa sa media hub. Pag brownout sa mo din mga kadugay ra to. Magnagid siguro to ikuan ang giingon kay sa NGCP daw to nga kuan sa NGCP daw to na katunay nag-trip off. So dili to sa Davao Light mo pa na isip po na NGCP ang kuanon anak mga igala no sa high kung na-blackout no so di lang na siya solely sa Davao Light no. So, mo na ang kanang atoan dapat tan-awon no. But anyways, may igala no para mas makwanta no mahatagan taog kanang katin-awan jud may igala no. Okay, basta ino kampi man ka sa kwada to paminawon mga igala no. Ang tig pamaba no sa tuang Davao Light and Power Company Incorporated mga igala no na si Sir Fermin Edelion no para para siya na bahala mo explain sa inyo. Charing. Ito mga igala gipaygayon ni kagahapon sa gitugi pamahayag ni kagahapon mga igala no ni Sir Fermin Edelion atol sa kuano gipaygayon Davao Peace and Security Press Corps media briefing sa The Royal Mandaya Hotel. Minaw na to. Di ba kung unsa man sa service lang ba nga katong law of supply and demand kay kung daghan ng supply murag nagka-problema na mo while in a private kuan sa business side kung law of supply and demand kung mas daghan ang demand dapat mas malipay so unsa may reason ato sir ani sir ako sa sir kung mura ni sa kanang kuan ba
in all kanang basic kanang mga kalituno nato. Para sa dali masabtan sa itong mga customer, sa itong mga listeners karon. Kung ang presyo sa merkado, especially kamatis sila, o ni pinakumon, kamatis, carrots, or mga ahos, sibuyas ba karon. Pagtaas ang demand anak niya, di ba mahal ang presyo? Sama niya po anak sa kuryente. Pagtaas ang demand, mahal ang presyo sa kuryente. Mo nang iwan ako ganina na we need to manage ang ato ang demand. Tama to na on our part manggod nganong definitely we would prefer na daghan ang mo gamit sa kuryente ano. Ato ang manggod is that wala may problema. Ang ato lang is that ma-manage lang nato ang katibukan na demand sa ato ang kanang lugar. Tinuod kay kamo ang kanang sa metro kung gina siya, presyo gina. But we know, again, on our part, we have a social responsibility, magod, and moral responsibility na makita bitaw ninyo sa mong Facebook page na regularly, weekly, na agad may ginapost na energy conservation tips. Because for you to be a social responsible na corporate citizen, dapat magod mo campaign po mi sa kanang sakto tamang paggamit sa kuryente. Also, kani mga kuryente manggod na ni, pwede manggod nato ni siya ihatag sa lain, no? Ihatag sa lain. Di pa ta mag-worry pa the more na naubos ang atong presyo sa kuryente manggod, we know na investors would also come in and tanan ta maka-benefit po. Okay, at least ang explanation gikan sa Davao Light and Power Company. Next na ko nga question sir is regarding gani this coming undas. Can we assure there are a lot of people nga mobisita sa ilang mga loved ones dito sa mga nagkadaiyang sa sementeryo. Ma-assured ba nato ang supply sa kuryente sa ang mga nagkadaiyang sementeryo nga walay putol or walay interruption during the celebration sa November 1 and November 2? Yes sir. Dili ta mag-worry anang mga holidays. Yung holidays magudis actually kung tan-aw nato muubos ang demand ana. Kaya ang mga planta mag-uban ana wala po nag-operate. So ang supply karon tan-awon po din mo sa Mindanao na may kanang surplus. So ang surplus ana ipanglabay na lang sa WSM. Muna sa WSM WSM is one of the sources nato. Kung medyo barato sa WSM dito kita mo palit. So far wala pa may forecast na problema shortage, but so far naapatay ka na mga ginatawag na surplus or enough supply ang Mindanao. In fact, ang Mindanao is also supplying kuryente sa Visayas region. Interconnected naman ta karon. Good morning, sir. Isa akong mangutana, sir. Maybe ba si nakahatag na kaog pagtinaw sa ubang speculations po nga the reason behind kung ngano nga naatay mga nasinatian nga mga medyo sunod-sunod nga mga brownout tungod sa rason daw tan-aw tungod kay mas gipalakdan pa sa DLPC ang mga areas nga ilang ginasuplayan. May we ask ang kanang klarong tubag ani sir? Sige. Actually, duha gyud ka klase ang atong interruption. Natay ginatawag na scheduled interruption. Makita na siyang scheduled interruption sa atong Facebook page, no? So scheduled mandated gyud mo hatag og kanang announcement, no? Prior namo na siya i-out or i-off. For one reason kay tungod manggod na we would want you to prepare kung aduna kay mga outages na pagabuhaton, especially sa mga planta na mga apektado or mga highly kanang taas na demand o kuryente ng mga industry. Now, the other one is that where we are not in control of, mo ni mga gitawag nato na emergency power interruptions na most of these are caused by vegetation. Ang vegetation gani na it could be kanang mga vines, saka sa mong linya, or it could be punuan sa kanang tree, or it could be kawayan. Ang kawayan layo sa mong linya pag kusog og hangin mo bend na mo touch sa mong linya, mo off na automatic ang linya. So mo na siya ang mga reason sa mga outages. Now katong gi-mention na katong expansion, actually sir nagtukod lang mi poste, wala pa ta nag-serve sa De Oro ug Del Norte. So klaro na nako dili tinuod na mo na siya ang hinungdan aduna tay outages.
But ang outages, we are transparent ana niya. In fact, makita na ninyo sa ato ang Facebook page, and you can also check and monitor mga comments sa ato ang mga customers dito. Regular man sila komento, and we welcome and accept comments na dito sa ato ang Facebook page, no? Wala gina mo na siya gina-off because we know na ang comments would help us improve amo ang service. Welcome, as I mentioned, welcome kayo na sa mua. Previous weeks, unsa ang reason behind? Kasi amo po dito sa may mental area. Medyo pila ka gabi sunod-sunod. Modantang nag-isa, tapos wala. Wala na po. Dili ako may memorize ng tibok, sir, no? But generally, ang cause good is mostly vegetation. Kung yung kaug ka ng kadlaw na hitabo na siya, it's mostly schedule interruption ka ng kadlaw. Because we don't want magod na dili ninyo ma-feel mabati ang ang interruption. Ting tulog naman na. But we understand some na makamatag yun kung na-interruption sa gabi. And in fact, ilang comment ganing anong gabi kay ting tulog unta makares me. Especially katong mga aircon. Mabatian gyud sa mga aircon. Pero ako di ko kabatian na sir kay tulog na magugo. Sama siguro nako anod magugo by aircon. So panaray lang actually. But again, we understand. We understand the sentiments of our customers. And in fact, we are reviewing that already kay tanaw na to ang pros and cons whether kung gabi or buntag na to i-interrupt. Kay buntag mo usually ting trabaho po basig wala po'y productivity po atong problema. Kay makita na sayod mo kita karon na pag off gani or walay kuryente pag buntag murag ang mga empleyado magkuha na gina magpuyo sa maghulat sa kung kano sa amaon kay murag medyo dependent na ang mga industry nato karon mga kumpanya nato even kamo gani sa media industry, no? Dependent din sa kuryente karon kay kung walay kuryente wala po yung internet. Pero may ganan sa inyo ha, kung naay battery inyong laptop, inyong cellphones, pwede gid mo pwede pa ninyo padaganahon ang inyong router sa balay. Musigwi lang ko gamay. Naalam mo palito na device na ibutang ninyo, i-power ninyo using a power bank. Pwede na siya. You just check it sa mga online shops. Na sila adapter lang. I-charge niyo. Okay, pwede naman na pandaron ang inyong router sa kanang power bank. So that's my suggestion kung nanginahanglan gid mo wifi. So, mga katambayan, no? Ang pahayag, Sir Fermin Adelion, ating pamaba sa Davao Light and Power Company Incorporated, mga higala. So, mao na ang kuha na to sa to ang kuryente, mga higala. No? Actually, dapat ito pahinamdam dahil si Sir Fermin Adelion, mga higala, no? With regards sa mga decorations, kay naiuban mga higala, tong sayo pa, tong September pa nag-decorate. Tong uban na, mag-decorate na sila karong karon ng mga November. November na sila mag-decorate mga higala, no? Mga Christmas lights. Actually, wala kayo kakita mga Christmas lights karon ng mga mutingong-tingog, no? Or basi kuha na lang yun siguro. Unsa ba na? Bita mga higala, wala mo kabantay kayo, pero ka mga decorations mga higala, dako pa nagkaon sa kuryente, ha? Dako po na siya kaon sa kuryente, mga higala. Anyways, mga higala, ato ka na lang pasadahan, no? Ang pahinumdom, no, ni Sir Fermin Adelion, kabahin ni anang conservation tips para iwas sunog o dili pod mo dako ang ilahang bayro nun pag-abot sa January nga magpangalod sila kaya nga pinaskon nga nadawat igura ibayad sa kuryente. Minaw na to. Okay. Sige sir. Kung outdoor gani dapat yun kanang ang imuhang ibutang ng mga decoration pang decoration o pang decor kaning mga mga intended for outdoor use, no? Ato pong klaruhon na kani mga wires manggod nato dili tanan ana pwede pang gawas. Posible gyud na siya mo brittle or dali masamad, no? So delikado na siya sa sunog, delikado po na siya makurintihan ana niya. So tan-aw nato kung purchase ta og mga pang Christmas decor nato, tan-aw nato ang iyang rating. Tan-aw po nato kung para ba na siya sa internal or external use. Again, kung sa gawas ng gamiton, dapat katong para panggawas o pang-external. Na kung pambalay, pangsud sa balay, medyo pricey po kung pang-external itong gamiton. Mas barato na upalit ka, katong intended lang yun for internal use. So, mas barato na siya. So, ana itong buhaton. I-follow lang po itong ilahang mga guidelines na giset dito kay para matikay ta sa disgrasya. Now, kung makatipid sa kuryente, ang makatubag yun ana ang
ito ang tagbalay. So ang mong suggestion basig pwede nimo i-off na lang ang imong mga Christmas decors para sa panahon na ting tulog na pod. Kay di po ma-appreciate sa imong mga silingan, no? Na nangatulog naman tanan, sayang po yung kuryente, sige kipat-kipat ng mga Christmas lights din na. You might want to turn it off na lang po siguro. Kaya nga. Siguro visit our FB page. Tama tayo ginabotang din na regular na mga energy conservation tips. So mga ito mga igala, no? Ang pahinomdom ni Sir Fermin Edelion mga igala, no? Kabahin sa ato mga kana para tipid tips o iwas sunog na lang pod, no? Alang sa ato ang mga dabawenyo o bisag kinsa, no? Nga na dunay Christmas decoration karong panahon mga igala, no? Well, happy na ba yung mga igala, no? Mag-defrost na si Mariah. Uy, grabe ito si Mariah itong concert, October 4? Ay, dili, October 8 ba to? Nga ikanta niya ito yung All I Want for Christmas. Kanta mo tayo. Kanta mo tayo. Kakanta noon ko da. All I Want for Christmas is you. Sus ko, ako siguro na dito. Ampak na siguro ko ato ba. Tanaw ato ang concert na to. Kaya syempre, Pinoy kayo na makadungog na perminti o All I Want for Christmas, especially sa mga malls. No? All I want for Christmas is you. Yawa ba? Mo ba na itong mga kuan, mo kasagaran mo sakop sa mga radyo karon mga igala, no? But anyways, mga igala, no? So, mga ito mga igala, ang painumdom gikan sa Davao Light, mga igala, no? Kuan, unsa itong mga about sa decoration. So, well, anyways, may kalamata ikong oras ang ngalan sa tibok puwersa sa DXRP Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Davao, may ngala ko yung nakauban, Armando Feniquito. Alang sa tambayan sa Radyo Pilipinas, hangtod sunod sa daghang salamat o mayong adlaw kanatong tanan.